Nag-run ka ba ng Google Ads campaign para sa business mo o di kaya para sa mga clients mo pero hindi ka makakita ng magandang resulta? Well, hindi ka nag-iisa dyan dahil marami sa mga iba pang advertisers dyan ang nagkakamali at patuloy na nahuhulog sa mga traps na to dahil paulit-ulit nilang ginagawa itong papakita ko na mga mistakes pagdating sa Google Ads. Kaya naman sa video na to ipapakita ko kung paano natin may iwasan yung mga yan at ano yung mga steps na kailangan nating itik para mas maging maganda yung ating Google Ads campaign. Okay guys, so let's hop right into it. So yung una is, dapat yung iniiwasan to talaga, no? Not defining clear goals. Kung hindi mo alam ang gusto mong puntahan, wala kang mararating. And that applies sa kahit saan sa buhay, and lalo na pagdating sa Google Ads. At ang punot dulo niyan, syempre kailangan mong alamin kung ano yung kung ikaw yung business owner, mga gusto mong ibenta. Ano yung mga produkto na gusto mong i-advertise? Ano yung gusto mong makuha? Leads ba? O gusto mo direct na sales na? Service-based ka ba na business o e-commerce? Direct to consumer or pwede ring B2B. Kung freelancer ka o agency owner, yung client mo, dapat pinag-uusapan niya ng maigi. Ano bang ino-offer niya? Kung services, halimbawa, pest control, ano-anong mga type ng pest control ang ino-offer niya. Saang mga locations niya ino-offer yun? Ano yung mga jobs na high ticket para sa kanya at sobrang maganda yung ROI pagka nako-close niya? Kung let's say real estate yan, ano siyang klase ng real estate? Seller leads ba ang gusto niya makuha? O buyer leads? O baka commercial real estate ang kanyang binibenta? So, kailangan mong malaman yung mga yan. Kailangan inuupuan yan with a client para ma-assess mo kung ano talaga yung business goals niya, and nang sa ganun din, ma-design mo yung iyong campaign para matapatan yung goals niya. At dito rin, magdedepende yung next natin na pagkakamali na madalas na nagagawa pagdating sa Google Ads, which is yung doing poor keyword research. Pero bago yon, balik tayo sa defining clear goals. Pag alam mo rin yung goals ng kliyente mo, o let's say sa lead generation na lang, no? Sa Google Ads, meron tayong campaign guidance na pwede mong piliin yung leads. O kaya quote, baka ang gusto niya is kukuha ka ng quotation. So pwede mong i-utilize yun at nag-i-improve siya sa ngayon dahil sa AI at sa machine learning ni Google. O kung e-commerce naman yung goal niya at makabenta, then yung mga purchase na goals, pwede mong piliin yan. Eto guys, punta tayo sa isang actual account. So kung nakikita nyo, sales, pwedeng leads, pwedeng website traffic. So iba-iba yung goals dyan, katulad din ng sa Facebook. So kailangan alam mo kung ano yung gusto mong mangyari o yung client mo kung ano yung gusto niyang mangyari. Next naman is yung poor keyword research. So ang Google Ads, primarily search-based siya, no? Although andyan si YouTube, andyan si display ads, that's a different topic altogether. So dito, focus tayo sa Google Search Ads. Naka-base siya sa intent nung keywords. At kaya naman, dapat talaga alam natin kung ano yung mga services o products na i-advertise sa atin. Nang sa ganun, malaman natin kung paano tayo didiskarte pagdating sa keyword research. Ngayon, paano natin gagawin yung keyword research na yan? Dito sa Google Ads dashboard, punta ka lang sa tools, tapos sa planning, keyword planner. Ito bali ang pinaka-pundasyon pagdating sa Google Ads. Kung gusto mong ma-master si Google Search Ads and even SEO, isa sa pinaka-solid na foundation niyan is yung pagiging master ng keyword research. Next mistake naman, yung pag-i-ignore ng negative keywords. So, ano ba yung negative keywords na yan? So, essentially, yan yung mga keywords na gusto nating iwasan. Every time na itatype yan sa Google ng searcher, ayaw natin na magpapakita yung ads natin dyan. At paano yan kinukonfigure sa loob ng Google Ads? Punta ka lang again sa dashboard and then punta ka dito sa search terms. And eto sa search terms, dyan mo makikita yung mga terms na aktual. So, iisa-isahin mo at pipiliin mo yung tingin mo walang sense para dun sa goals mo. Ngayon, bakit nangyayari yun? Kasi kung mga bagong accounts yan, bagong launch na campaigns, kahit naka-exact match ka na, which is ngayon, sa totoo lang, ang exact match, para na siyang phrase match. So, magpapakita pa rin yung mga irrelevant keywords. O rather, magpapakita pa rin yung ads mo dun sa mga irrelevant
keywords na wala namang magandang intent. So, dito, i-analyze mo siya at ililista mo. Pagkalista mo sa kanya, ngayon, pupunta ka naman dito sa keywords. Are you ready to take your business or media buying career to the next level? If yes, then you need to learn how to unlock the power of Google Ads. Hi, I'm Carlos Obado, and for over a decade, I've been helping businesses grow exponentially using the power of Google Ads. Today, I'm excited to introduce you to our comprehensive Google Ads course. In this course, you'll learn how to create effective Google Ads, target the right audience and keywords, build highly converting landing pages, optimize campaigns, and much more. If you're ready, just click the link in the description below to enroll. Next common mistake is pagka ini-ignore mo o nini-neglect mo yung Google Ad Extensions. Ano ba yung Google Ad Extensions na yan? Pinaka-basic na hindi dapat nawawala sa lahat ng campaigns, si site link, si call out, at saka si structured snippets. So kung mapapansin nyo, pag nilalagay ko siya, okay, kung mapapansin nyo, nadadagdagan yung ads. Dagdag natin si call out. Ayun, may dumagdag sa ilalim. Dagdag natin lagyan natin ng price extension kung applicable, para sa business mo o sa kliyente mo. Lagyan natin ng rating. Kita nyo guys, mas gumaganda siya at mas lumalaki yung nasasakop niya na real estate. And dahil dyan, syempre nakaka-contribute yan sa optimization ng ating campaign. And that usually results in a better ROAS o return on ad spend dahil bababa lahat ng clicks mo, lahat ng costing mo, pati cost per conversions. Kaya make sure na lahat ng applicable para sa business, ilagay mo. Normally, itong tatlo na to, site link, call out, at saka itong structured snippet, yan yung pinaka-basic na hindi dapat nawawala sa kahit anong klase ng business. So the rest, optional na yan. Depende sa client mo, depende sa services niya. So tandaan yan. Okay, yung next naman na mistake is yung weak ad copy. Pag di ka marunong magsulat ng compelling na ad copy, syempre nakaka-apekto yan dun sa optimization score. So ito rin ang gagamitin at nire-recommend ko para magsulat ka ng ad copy. Pero dadagdagan lang natin ng tulong ng AI ngayon. So meron na akong tutorial about dyan. So ilagay ko lang somewhere dito sa video. And also I'll make sure to add the link sa description box below. At kung iisipin mo, dyan din papasok yung number 1. Yung hindi mo alam yung goal mo. Magiging para siyang domino effect. Kasi nakadepende rin tong pagsulat ng ad copy dun sa keyword research. At yung keyword research nakadepende dun sa goal. So dapat di natin ini-skip yung mga yan. At isipin mo na parang mga haligi yung mga yan. Pag may isa dyan na hindi matibay, pwedeng bumigay. Yung next naman is not testing. Ano yung mga hindi natin natetest madalas? Unang-una, syempre yung keyword. So may testing phase dyan sa keywords, lalo pag hindi ka familiar masyado sa niche. So actually, kahit nga familiar na ako sa mga niche, Nako, bakit? Ang gusto mong makuha is yung pinaka maganda yung resulta at maganda rin yung cost per conversion para mas profitable yung business. Ano pang isang tinetest? Yung ad copies. So, tinetest natin yan para makita kung ano yung pinaka magpe-perform ng maigi. Ang maganda kay Google Ads, guys, is automatic na yan. Pag alam mo kung paano gagawin within the settings. So, ngayon, pakita ko sa inyo. So, within the campaign, so edit settings tayo. Let's scroll down and then punta tayo sa additional settings. Tapos ito, piliin mo to. Prefer best performing ads. So, siya na yung bahala na pumili kung ano yung nagpe-perform na pinakamaganda sa headline, sa description, and etc. Yun ang mas madalas niya na gagamitin. And lahat ng mga winners nun, kakalabanin mo na lang uli. So, yung copy niya, papalitan mo yung mga losers ng copy to try to outperform yung mga existing winners. Ano pa, yung hindi pagtetest din ng landing page. Pag hindi mo na-test yung landing page, hindi mo na ma-maximize yung campaign mo. Pero syempre, meron na rin tayong, kung kabisado mo na yung niche, meron ka ng best performer dyan. Pero kung meron na tayong tutorial about dyan, I'll make sure to link dito sa taas and leave the link sa description box below. Kung paano natin ma-optimize yung landing page to get the most out of our advertising budget. So move on tayo sa next one, incorrect geo-targeting. So ito, sobrang madalas ko to nakikita. So minsan ang target lang dapat nila is US or Canada, pero hanggang sa Pilipinas umaabot. Ibig sabihin may palpak silang ginawa dito sa settings. Hindi nila alam. So
Para gawin yan, actually dito ka lang, same settings, punta ka sa locations at ilagay mo dyan lahat ng target niya. Tapos, halimbawa, isang pro tip. So, tama, nalagay mo na lahat nung, let's say, sa US to, tama lahat within yung US na gusto lang ng kliyente mo. For safety measure, lagay mo lahat ng mga states na katabi niya na hindi niya dapat ma-target. So, i-exclude mo siya. So, just for good measure. Kasi madalas, lalo pag new campaigns, may pinapasok pa rin siya galing from other states. Okay, so to be sure, lagay mo sa exclusion. O kunyari, ano pa ibang use case yan? Buong United States, okay, targetin mo lahat ng states pero sa a few states. Let's say 5 states lang ang i-exclude mo. So pwede mong lagay whole United States. Lagay mo sa exclusion ngayon yung mga hindi nyo tina-target ng client. Another pro tip na bonus ko sa inyo, punta ka dito sa location options at kung local service yung negosyo ng client mo, negosyo mo, siguraduhin mo na piliin mo itong pangalawa. By default, ito yan. Magiging yung una yan. May mga businesses na nag-a-apply ito. Pero kung local base, dito applicable. So, let's say kung mga touristy area, pwede ito mag-apply. Mga balak dumayo sa area, coming from another area, as gusto lang, let's say, tignan yung mga coffee shops, yung mga restaurants dun sa place, then this will apply. Again, nakatay pa rin to sa kung paano mo na alam yung goals. Next natin is ignoring mobile optimization. Lagi ko nga sinasabi, pag gumagawa ka ng landing page para sa paid traffic, gawin mo siyang mobile first. Kasi majority na ng traffic talaga galing sa mobile. More or less mga 70%. So, yun ang una mong i-optimize. Secondary na lang yung pang laptop tsaka yung pang PC. So, tandaan mo yan. Kung ikaw yung gumagawa ng landing page or meron kang developer, do take note at sabihan mo siya na kailangan mobile first tayo pagdating sa paggawa ng landing page. Next mistake naman is pag ino-overlook mo yung quality score na tinatawag. Ano yung quality score na yan? Punta tayo ngayon dito under sa keywords. And kung wala pa yan sa account mo, punta ka lang sa columns and i-modify mo siya. Piliin mo doon yung quality score. So dito kasi nakapili na sa akin. Kaya yan, nakikita nyo, Ito yung quality score na sinasabi ko. Ayan. Mas mataas ang quality score mo, mas magiging mababa ang cost per click mo and yung overall na cost per conversion mo. Kaya dapat nakatuto ka dito, lalo pag bago ang campaigns mo. At lahat ng sinabi ko previously, ginawa mo nang to the best of your ability. Nagawa mo na, panoorin mo mga tutorials ko about doon, para maging solid ang iyong mga pundasyon at poste. Nang sa ganun, mas mataas yung chance na magiging maganda yung quality score mo. Ano acceptable na quality score? Para sa akin, hindi ka bababa sa 5. Depende yan sa niche, depende yan sa mga keywords na tinatarget. Pero never go below 5. Ang highest syempre is 10. So medyo case-to-case basis siya. May mga instances na hindi mo maaabot yung perfect 10. And i-discuss ko yan sa ating private coaching. Pag nagkaroon na tayo, nag-release na tayo ng private coaching about media buying. And lastly, na madalas na mistake na ginagawa is insufficient yung sineset na budget sa campaign. Bakit? So let's say, ang cost per conversion is, let's say, sabihin natin $20. Hindi ka pwede mag-set ng daily budget na $10 lang. Hindi ka makakuha ng data niyan. Kung makakuha ka man, sobrang tagal. Bitin na bitin si Google Ads sa'yo. So, ang i-recommend ko kung ang projected, let's say, alam mo na kasi yung niche, so alam mo maglalaro ang cost per conversion sa around $20. So, dapat at least para sa mga bagong campaigns, $20 din. Minimum. Pero mas maganda, syempre, kung times 2 mo. O even times 3. Okay? 40. So, times 2 to 3 ng actual cost per conversion. At least, So, gusto nating maging conservative pagdating sa budget. Pero at the same time, we don't want to set big budget dahil we don't want to overspend. Kung matatandaan nyo kasi, sinabi ko kanina, di ba, pag bagong mga campaigns yan, pinapakita ni Google yung mga ads nyo kahit sa mga maling keywords. So pagka nag-over budget ka, marami ring mapapakita. Marami kang, masusunugan ka na mas maraming pera.
So we want to be conservative, tama lang, minimal, times 1 ang multiplier mo. So paano pagka hindi mo kabisado kung ano yung magiging cost per conversion mo? You can play it by ear. I-estimate mo na lang base dun sa magiging makita mong data from Google Keyword Planner, yung low range saka high range, tapos i-estimate mo na based from the typical conversion rate ng landing page. Alam ko medyo confusing. Mahirap siya maintindihan sa una, pero siguro in my later videos at sa coaching ko, di-discuss natin ng maigi yan. Sana marami kang napulot na naman sa video na to about sa Google Ads. At kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ko na marami ka ring mapupulot na aral dito sa video na to. Lalo na if you want to upskill pagdating sa Google Ads.